Tagalog, kahit English, pwede Bisaya. Buksan nyo, samahan nyo ako magbukas ngayon mga kapatid. And to our screen, you can see also to our screen mga kapatid. You can open it in the book of Acts, chapter number 1, verse number 8. Very familiar verse, but I want to be attentive. I want you to be listen mga kapatid, or you know, alam ko may mga gagawin kayo, but give me just a 30 minutes mga kapatid. Amen. So in the book of Acts chapter number 1 verse 8, this is one of the important mga kapatid, no, verse that will remind us na sabi niya I will read in English, but ye shall receive power. Amen. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Alright. So, next verse, I want to read in one more passage of scriptures, mga kapatid. Matthew 28, verse number 28:19. Matthew chapter number 28, verse number 19. The Bible says, go therefore and make disciples. Everybody say disciples. Of all the nations. Let me read that again. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Praise God. Amen. So, dito po sa part na ito is baptizing them in the name. It means to say singular, not walang sinabing names or with S, mga kapatid, but with name. And we know already that name, and His name is Jesus Christ, mga kapatid. So, ito pong utos na ito, mga kapatid, ay nasa katuparan pagdating ng Acts chapter 2 verse 38. Now, if you read Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized of what? Every one of you. So, from verse Matthew 28 verse 19, ito po ay utos at naging sa katuparan pagdating po ng Acts 2:38. It's because the Lord Jesus Christ told them, wait the promise. Alright? Ang sabi ng Panginoon, antayin nyo ang pangako aking pagkakalob sa inyo. Now, after the crucifixion of the cross of the Calvary, mga kapatid, alam natin, no, na buhay muli ang ating Panginoon after 3 days, and nagpakita siya muli sa kanyang mga disipulo, at muli po silang nagkaroon, mga kapatid, at bago po bumalik sa langit ang ating Panginoon, ay nag-iwan siya, at ang sabi niya, wait the promise. Amen. I will give you the Holy Spirit or the Holy Ghost, which is our comforter. But in Acts chapter number 1, like what we read, mga kapatid, earlier in Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power. Alright, so yan po ay hindi pa nangyayari, but in Acts chapter number 2, reading in verse 1 to 5 down, mga kapatid, yan po ay kaganapan. Amen. Na binanggit ng Matthew at ng Acts chapter 1. In Acts chapter number 2, amen. Ang sabi doon, there are about 120 people. They are all in one accord, in one place, amen, praising the name of Jesus Christ, mga kapatid, waiting for the promise. While they wait for the promise, while they were sitting, mga kapatid, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and they fell. Amen. Doon po din sila lahat, and they speak in another language. Amen. They speak in other language. Now, if you read Acts chapter 2, ito po ang or tinatawag nating early church. Now, let's be read pakinggan natin na mabuti, no, itong part na to. Dahil dito po sa early church, marami kasing nag-claim na mga organizations na marami pang nauna na as a matter of fact, wala pa. Totoo naman na meron ng mga alam niyo yun, mga religion before. But the early church or the first church that Jesus Christ, mga kapatid, amen. I don't know, but it's better, mga kapatid, to search for the truth, to know the truth, amen. And we all know that the truth is our Lord Jesus Christ. Now, this church was started, mga kapatid, amen,
in the book of Acts, at doon po tinawag na Pentecost, Day of Pentecost. Kaya ang tawag din po sa atin is Pentecostal. Now, I'm not talking about the celebration of Day of Pentecost, but the mission. The mission, amen, na atin pong nakakalimutan. So, before we continue, take note the word power. Amen? Now, as we continue the series of Engage, mga kapatid, with the help of the Lord Jesus Christ, amen, I want to preach this morning on this subject, empowered to engage. Amen. We are and you are empowered to engage. Whether you like it or not, mga kapatid, you are empowered to engage. Amen. Hindi yung engage na magpapakasala, dahil lockdown, marami na nagpapakasal ngayon, marami nang alam nyo yun. But we are empowered to engage. I'm talking about since Brother Edwardson talk about engage, Sister Joanne, mga kapatid, but let's talk about this empowering, mga kapatid. Amen? It's because before the promise, amen, na natupad, I will remind every one of you that Jesus Christ first teach them, amen, kasama nila ang ating Panginoon at kasama nila sa hirap, mga kapatid. As a matter of fact, pinakita ng ating Panginoon, amen, kung ano yung totoong sinasabi ng mga iba na religion, mga kapatid. Amen. Makita natin yung kanyang mas ganado siya or mas nakikita natin siya, mga kapatid. Each Bible from the Gospel or from Matthew to Matthew, Mark, Luke, and John, amen, sila po lahat may iba-ibang observation, but same book, same scenario, pero iba-iba ang kanila pong but wala pong kumbaga, wala pong ligaw doon, mga kapatid. Amen. So if you read that in Matthew to John, mga kapatid, amen, napakaganda, mga kapatid ko. Napakaganda na nakita natin doon yung ministry ni Jesus Christ. Amen. So, let's pray, mga kapatid. Amen. Alam ko na habang kayo po ay nandiyan while you are listening, amen, let's pray to the Lord and let's ask God, amen, to guide us. Lord Jesus, we thank you for your words and to your people. Lord, bless the listeners of your word, and also, Panginoon, that your servant, that you will anoint me, by God. I will not speak in my own, Panginoon, God, but guide me, Lord. I will not trust my own knowledge and understanding, and I need you, Lord God, this hour. And we prayed while they are listening, Panginoon. I pray that you will meet their needs, Panginoon God. You will answer their prayers, oh, amen. And you will give them strength and power, oh Lord Jesus Christ. And today, as we discuss and as we talk about this, Panginoon, help us, oh Lord God, and give us the spirit of understanding that comes from you, Lord, and help us, oh Lord God, amen, to do your will. Lord, we give you all the glory and praises. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. If you have your Bible with you, put it down and clap your hands to the Lord, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. I'm excited that day na malaya ka na tayo, mga kapatid, pumunta sa church. Amen. But while we're not in the church, well, gawin po nating church yung inyo pong bahay, mga kapatid. Alam ko masikip, maraming mga pero alam nyo po, kung tayo man ay tingin nyo, para baka naingayan tayo, nahiya. Huwag kang mahiyang pumalakpak, dahil kapag mag-video okay ang kapitbahay mo na sintunado, wala ka tayong magagawa. Well, pumalakpak tayo, mga kapatid. Amen. Sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Great God. What a mighty God we serve. Amen. Don't be shy. Huwag kang mahiya, mga kapatid. Amen. Dahil nga kung ating kapitbahay ay makapag-video okay na paulit-ulit, na 10 taon nang kumakanta, sintonado pa rin, amen, wala tayong magagawa dyan. Amen. Hindi naman lahat ng kapitbahay, no? Hindi ko naman pakaringgan yung aming kapitbahay, mga kapatid. Pero parang ganun na nga yun. Praise the Lord, God. Praise the Lord. Praise the Lord. So, let's continue, mga kapatid. Amen. At I believe ilang days na lang din, no, na ako po ay magtitiis sa camera na walang nagre-response, mga kapatid. Ang hirap kaya. Hallelujah. So, by this time, mga kapatid, you can respond to chat. You can comment, praise the Lord. You can comment, alam nyo yun, you can comment, hallelujah. You can comment, amen, para po hindi tayo antukin, mga kapatid. So, today,
Like what I said, huwag kayong mahiya mga kapatid to say praise the Lord. Kahit sa mga kapitbahay nyo na ibig sabihin nun ay pinaalala mo lang sa kanila. Kapag kabago sa pandinig nila, ay dapat lang na ulitin mo mga kapatid, sapagkat ngayong panahon dapat tayo ay bumalik at manumbalik at ipaalala sa bawat isa na mabuti ang Diyos. Kahit na masama ang sanlibutan at pangyayari sa paligid, ipaalala mo sa sarili mo, praise the Lord, God is good all the time. Amen. God will heal. God will provide. Jesus will strengthen, will give us strength mga kapatid, and Jesus will give us salvation. So, na-encourage lang ako mga kapatid dahil bakit nga naman tayo nahihiya? Maraming adyan na walang hiya mga kapatid. Amen. So, today, let's talk about engage, and na-discuss na ni Brother Edwardson, and nakita na naalala niyo yung acronym na engage mga kapatid. Amen. Sino kaya nakaalala nun? Siguro, I think, mag-challenge kaya ako today, no, mga kapatid. Amen. Sino kaya makaalala nun? If you remember that, then I'll give you a gift, mga kapatid. 1 winners sa acronym na engage. Now, while we are discussing this, mga kapatid, engage, alam ko na ang iba sa inyo ngayon ay umaalis na. Tag-check na doon sa Facebook, nire-review. Anyway, meron kasing acronym na binigay si Brother Edwards, mga kapatid, from letter E, letter N, letter G, letter A, letter G, and letter E. Now, that's good acronym na atin pong kumbaga, ma-breakdown, but ang meaning ay nabanggit na rin po ni Brother Edwardson, mga kapatid, Now, again, hindi po ito kasalan, mga kapatid, na sinasabi natin na, ay, engage ka na, o ano ka na. Hindi po yun, mga kapatid. Baka nakala nyo, sa mga kabataan, hindi po ito engage na, ay, tinuturuan na tayo, empowered na tayo ni Pastor Jan na mag-engage na tayo. Ay, grabe talaga si Pastor Jan, nagtuturo na mag-engagement ngayon. Please, hindi po kami nagtuturo ng engagement na magpakasal na kayong lahat mga kabataan. Hallelujah. Baka ma-misinterpret nyo mga kapatid. Now, empowered to engage. Now, first mga kapatid, we know what we call this, yung pagka-synchronize or pagkasunod-sunod mga kapatid ng ministry ni Jesus Christ, dahil simula pa lang alam natin na parang nakita na lang natin sa history, if you study the life of Christ mga kapatid, at the age of 30 shortcut na tayo, but I want to remind you na bata pa lang si Jesus Christ mga kapatid, amen, siya na ay lagi sa templo, Now, alam natin na ang kanya pong pinsan na si John the Baptist ay nangangaral, yung pala ang pinsan niya ni si Jesus Christ yung Panginoon. Medyo ilang buwan niya nang pinapangaral, amen, yung pala yung Messiah yung kanyang pinsan. Pero hindi nagdalawang isip pa rin si John the Baptist. Why? Because he saw at he knew it na si Jesus Christ, mga kapatid, ay lumaki. Pero kung si Jesus Christ lumaki na manginginom, loko-loko mga kapatid, ano pa dito, lahat ng bisyo or sinasabi natin ng kalungkuhan or mga katarantula mga kapatid, siguro mag-aalangan si John the Baptist magbaptize. Kahit ako mga kapatid, pambihira, Misaya to. Kasi that time, alam natin na alam nyo yun mga kapatid, pero nung time na si John the Baptist nakita niya, and we know the ministry of John the Baptist, he's preparing the way of the Lord. Amen. And take note, I want to remind everybody, we are the John the Baptist of this generation. We are preparing of the coming King, of the coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Now, as John the Baptist prepared the way of the Lord, amen, talagang doon mababasa natin, wala doon sinabi, and John the Baptist doubt, and John the Baptist, think twice, think thrice. Wala, mga kapatid. But he baptized the Lord Jesus Christ, amen, doon sa river. At doon mga kapatid, na kasi katuparan, amen, ang isa sa mga nakasulat o nakasaad sa Biblia. Now, let's continue mga kapatid. Now, as we continue the life of Christ mga kapatid sa kanyang pong ministry, he observed all things, lahat, but as he gathered the disciples mga kapatid, he first, number one is, teach them mga kapatid,
tinuruan niya ito. Alam natin, itong 12 ay nabawasan, but fast forward, itong 12 na ito, mga kapatid, ay totally na-empowered ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Not just empowered by, but also, mga kapatid, talagang na-disiplina at naturuan ng ating Panginoon. Without this teaching, empowering, and discipline, mga kapatid, that's why discipleship or disciples also comes from the word discipline. Amen? I doubt, mga kapatid, no, if we don't have discipline, my Lord have mercy, mahihirapan din tayo, mga kapatid, sa ating, you know, if we talk about discipline, until now, even me and myself, mga kapatid, we are still, you know, trying hard. Much better na yung trying hard, mga kapatid, kaysa sa ayahay, no, wala nang ginagawa, mga kapatid. Now, we know before that the Lord Jesus Christ, mga kapatid, give the Holy Spirit, He first teach them, amen, talagang fully equipped, mga kapatid, amen, like kagaya ng ginagawa po na dahan-dahan po ng ating po mga UTB students ngayon, and I want to greet also all the UTB students and teachers. They are, you know, trying hard also, give their best, give their time, effort. It's because it's not easy. Amen. It's not, you know, pagka lalong po kami nagpapatuloy, lalo namin nare-realize yung burden, mga kapatid, and responsibility. But with the help of the Lord, amen. That's why, katugaya ng mga disciples, mga kapatid, you know, as the Lord Jesus Christ teach them, talagang gusto ng Panginoon, kasama niya mga disciples, at nag-observe sila, mga kapatid. The Lord Jesus Christ teach them to pray, teach them, mga kapatid, how to you know, hindi lang para maglabas ng kapangyarihan. No. But they, fundamental, basic, amen, pinagkaloob ng ating Panginoon sa kanila, yung tinuro ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam natin na ang bawat isa ng mga disciples ay may mga kanya-kanya pong mga buhay na alam natin, iba't ibang kinalakihan, iba't ibang ugali, mga kapatid. Pero nakita natin sa dulo, what happened, mga kapatid, what happened after that the Holy Ghost fell, and after they received the power of the Holy Ghost, mga kapatid, what? They are in one mind, amen, in one body, mga kapatid. In other words, they have unity. Everybody say unity. So unity, mga kapatid, is malaking pong part, especially to our brothers sa iglesia po ng ating Panginoon. Now, we know that Jesus Christ, mga kapatid, said, remind to Peter, Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not, and will not prevail against it. Ibig sabihin, walang sino man ang makakapagwasak ng iglesia ng ating Panginoon. Kahit pilit itong wasakin, hallelujah, ng kaaway, mga kapatid, ng problema, ng bagyo, pero tatayo pa rin yan ang iglesia ng Diyos, sapagkat yan po, mga kapatid, ay itinayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya wag po natin sabihin, mga kapatid, wag pa tayo magmalaki sa atin po mga sarili. Amen. Hallelujah. Na wala ang Panginoon, talagang ikaw po ay walang magagawa. Kaya po, nung sila ay nakareceive ng kapangyarihan ng ating Panginoon, they felt the presence, they felt the strong, mga kapatid, divine, amen, presence with the Lord, mga kapatid. Then after that, they have one mind, amen. They baptized, amen, 3,000 souls. After that, anong ginawa nila? Para mapagpatuloy ang ministry, nagkaisa sila, mga kapatid. Sila po ay nagkaroon ng bawal that time, mga kapatid, hindi sila ganun parang katulad sa atin, hindi malayang makakilos. But if there's a will, there is a way. Amen. If there's a will, there's a way. Nagpatuloy sila, alam nila what will happen. We know the story of the early church of the book of Acts chapter 2. If you read that chapter 2, chapter 3, chapter 4 down, we know that they said that they continued in apostles' doctrine, in prayer, in breaking of bread, amen, and fellowship, mga kapatid. They continued that fellowship, but to sustain, they need money. Amen. Dahil kagaya din nila sa atin, na hindi ibig sabihin kapag nakareceive ka ng Holy Ghost, di ka na magugutom.
Nagugutom ka pa rin, nanghihina ka pa rin, amen. Ikaw pa rin ay nadi-discourage, pero thank God na may Holy Ghost, which is our comforter, mga kapatid, and will remind us and it will teach us, mga kapatid, amen. That's why they have this success, mga kapatid, at hanggang sa ngayon nakarating ang mensahe ng ating Panginoon. Why? Because they have in one mind, they have unity. They sold their lahat ng ari-arian nila, mga kapatid. Kumbaga, for example, ginawa nila para magpatuloy ang ministry ng ating Panginoon. Nagbigay sila ng bahagi, mga kapatid. You know, they have this, what we call na, meron din silang tinatawag na discipline and organize. Amen. To continue the ministry of our Lord Jesus Christ. At because of that, mga kapatid, because of that, ang salita ng Panginoon hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan, pinapangaral, tinuturo, at nagpapatuloy, mga kapatid. Why? Because the ministry or the living word of God, mga kapatid, is truly alive. Now, bakit sila, mga kapatid, ganon nag-engage? You know, para bang nakita na lang natin, wow, very, very powerful, gusto ko ng ganon. Parang gusto ko ng, ay grabe sila Pedro, yung mga pilay nakakalakad, yung mga bulag nakakakita. Yung mga si Paul, grabe magturo, parang gusto ko maging katulad ni Paul. Now, if you read this verse, mga kapatid, I want to remind this verse also in 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Please open your Bible. If maliit yung screen ninyo, mga kapatid, or inyong if you want to open, but if you want to listen, now listen to this. 1 Peter chapter 4, verse 10 to number 11. Now, the Bible says, each one should use. Dito tayo i-breakdown natin, mga kapatid. Dahil, may kasabihan nga tayo, much is given, much is required. Amen. Hindi pwede yung tatanggap ka na lang biglaan ng wala kang, alam niyo yun, bago si David na natalo niya ang giant, natalo mo niya ang leon, mga kapatid, nakipag-wrestling, patayan din siya sa leon to protect the sheep. You know, wala yung bigla na lang siyang naging hari. No, maraming experience si David. Now, let's read carefully. Each one should use whatever gift he has received to serve others. Take note, the gift that he has received, what? To serve others. Everybody say, praise the Lord. Not to use your gift, what? To offend others. Not use your receive gift, but no, hindi sinabi diyan na para alipustahan yung kapwa mo. Kumbaga pagmamayabang mo. But use your gift. Kasi ganito ang ginawa nila, mga kapatid. Amen. In the early church. Why? Paul remind them, use your gift. Amen. God-given gift to serve others. What? Next, faithfully administering God's grace in its various forms. Now, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang akala kasi natin na yun na yung pagka ikaw ay nakikita, mga kapatid, na nangangaral at nagkagawa ka ng milagro, mga kapatid, that's not wrong, mga kapatid. Amen. But one thing, amen, na pinaalala ng ating Panginoon through this, mga kapatid, ay huwag nating kalimutan yung mission na binigay at pinagkaloob ng ating Panginoon. Why? Because it is our goal also, amen, to fulfill God's vision. And what is vision? To make disciples of all nations. Amen. To make disciples. Now, if you are not making disciples, then you are not fulfilling the will of the Father. Let me say that again, mga kapatid. If you are not doing disciples, then you are not fulfilling the will of the Father. Amen.
I'm not talking about talent. I'm not talking about paggitara, pagdrums, pagkanta, nakikita nyo na halos lahat nag-aasam doon sa pulpito, mga kapatid. But the greatest position that we have, mga kapatid, the greatest moment that we have, the position on earth, it's not it's not on the pulpit, it's not on the government, but every time that we kneel down and prayed and talked to the Lord, mga kapatid. Why? I want to remind everybody, amen, na sinasabi natin, pinagmamayabang natin, I have gift, I have talent, amen, na minsan ginagamit natin, mga kapatid, na para bang, alam nyo yung nangyari kay Lucifer, the fall of Lucifer, it's because of pride. And there is no I in the team, mga kapatid. There is no letter I in the team. It's because if you read 1 Peter, we are talking about teamwork. It's because it is a teamwork who makes the dream work, mga kapatid. Let me say that again. It is a teamwork who makes the dream work. Alright? Now, let's read sa Tagalog. Prepared ko talaga ito, mga kapatid, para mas maintindihan natin po ito na mabuti. Now, 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11 sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob. Hindi po ito pastor o before sa early church, wala pang may mga license na, ay, wala man akong license dyan, sila lang yan. Ay, wala man akong talent dyan, sila lang yan. No. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob. Ano yung kaloob? Yung ikaw na anak ng Panginoon na tumanggap sa Kanya at binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng Kanya pong Holy Ghost, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Alright? Malinaw na ikakapakinabang ng lahat. Hindi para sa ikakapakinabang na yung sarili. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ng Diyos. Ikaw ba ay paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw na binanggit dito, mga kapatid, no, may iba't ibang gift. Now, baka ma-misinterpret nyo, mga kapatid, ay yung pagkanta gifted or consider pwede, but the right term done is talent. Alright, but the gift, for example, Brother Dwardson, he has the gift of encouragement. He has the gift of teaching. He has the gift of what? He has the gift, mga kapatid, like this. Like it's because gusto ko pong sa inyo, mga kapatid, like for example, Brother Edwardson, he has the gift of teaching to inspire. He has the gift and talent to teach, mga kapatid. Amen. At ito pa ang nakaganda, anointed. Hallelujah. Wala nang papantay sa mga inanoint po at binuhusan ng langis ng ating pong Panginoong Hesukristo. Lahat po ng anak ng ating Diyos, kayo po ay binigyan po ng kapangyarihan at dapat lamang ang kapangyarihan ng iyon, mga kapatid. Anong sabi dito? Ang inyo pong natanggap, amen, ay dapat lang na ibahagi, amen, at maglingkod. Hindi yung ikaw ay paglingkuran, na kapatid. Ipangaral mo ang salita ng Diyos kung ikaw ay merong gift. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob ng Diyos. Why? If you read this, mga kapatid, marami kasing mga tao na ganito ang term. Now, sa next slide, makikita nyo ito, mga kapatid. Yung word na, hindi ko kaya, pastor. Hindi ko kaya. nasa ano na ng Pinoy yan na lalo na kapag ikaw ay alam niyo yun, mga kapatid, nasa mindset na natin, parang hindi kaya. Sometimes what we need, mga kapatid, is kumuha ng gunting at putulin yung letter T. Amen? Now, next slide. Ito pa, I can't do it, pastor. Pero kapag pinutol mo yung part na yan, I can do it. Amen. Next slide, isa pa. Itong impossible. Pero kapag pinunit mo yung letter I, M, mga kapatid, magiging possible. Lahat ng word na negative,
kapag ka pinutulan mo siya ng mga first letter, the same time, ano mga kapatid, last letter is magiging positive mga kapatid. While dahil nasa mindset na sa atin, mga kapatid, that I am not capable, pastor, I am not good. Kasi ang nakikita mo madalas, mga kapatid, na wala akong may ambag kasi nakikita mo lang kasi, akala mo ang ministry at ang ano lang, ang mga talented, mga gifted, doon lang lagi sa pulpito, ay yung mga kumakanta lang, yung mga, no, that's wrong mentality, mga kapatid. Dahil may iba't ibang gift at pinagkaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano na lang kung lahat kung kumakanta, edi mamumroblema tayo mag-schedule, matapos na lang isang buwan, di lahat makakanta kung lahat ay may talent na ganun. Paano na lang kung lahat din, mga kapatid, no? Parang nakaraan nabanggit ni Brother Duran, mga kapatid, kung ako lang talaga magaling, magandang boses, talagang araw-araw siguro talaga magpupurit, talagang di ko kakahiya, mga kapatid. Meron kasi, iba-iba kasi ang function, amen? Huwag mong pilitin kung talagang ay hindi mo strength yung bagay na yun, mga kapatid. But use your gift, what? To serve. Amen. At may ibigay mo at pagkaloob mo sa ating Panginoon, hindi yung use your gift as what? Yung tipong parang, ay, pambira naman, pastor, pinaghirapan ko to eh. That's not wrong, mga kapatid, you know. But sometimes, you know, pero wag nyong para makapag-gain, no? Use your gift to para makapag-gain ka ng everything. Alam niyo yun. Yes, we need that, mga kapatid. But sometimes, lalo na sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, you know, what we need is to serve and you know, to give and give the Lord, mga kapatid. It's because that is God-given gift na binigay ng ating Panginoon. It's big sabihin, kailangan mong ipagamit para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Next slide. Let's read this, mga kapatid. Now, after this presentation, this PowerPoint, makita niyo dyan, tinuruan sila ng ating Panginoon, in-empower sila ng ating Panginoon, at ano ang ano dito? They have goal, they have already motivation, they have success, they have contribution, and what? They have support, and they have the teamwork, mga kapatid. Pastor Jan, para ka nang nag-lecture sa akin ng college eh. Alam nyo, mga kapatid, ito ang kulang kasi sa atin, you know, the detail, di pa to talaga totally the detail, mga kapatid. But one thing that is, isa sa mga kulang sa atin to, mga kapatid, we are full of inspiration, revelation, empowerment, mga kapatid, but the problem is, we don't know how to do that thing, apply, mga kapatid, sa ating sarili. Dahil gusto kong paalalahan na bawat isa na sa panahon ngayon, ang problema natin, marami ng lagi na tayo nakakarinig ng preaching na mga, alam niyo yun, mga kapatid, that gusto natin, you know, but what we need is how to do it and how to apply it, especially to this moment. Amen. Paano natin ito malalampasan? Amen. That's good. Amen. That we have revelation. That's good. That we have. Amen. Tawag nito intense fire, mga kapatid. Amen. That's good. That's not bad, mga kapatid. But what I meant to say is, paano natin malalampasan ito? Kung wala itong mga bagay na ito, mga kapatid. If we don't have support, amen. If we don't have teamwork, amen. Wala. Tapos tayong lahat, mga kapatid. That's why, tigilan na natin yung mindset na antayin ko na lang tong lockdown o ano. But the question is, ano kaya ang mai-contribute ko para sa ating Panginoon? Amen? Nagkaganda, no, sa mga, nagsimula kami sa mga testimony ko lang, mga kapatid, sa mga tatay dahil, no, we have this regularly Saturday, mga kapatid, at yung mga tatay natin, talagang nakaka-bless. Pastor, ganitong mga suggestion nila. Every day, nagkaroon sila, mga kapatid ko, ng daily Bible verse, devotion, everything, mga kapatid. Then they send it to our GC. Amen. Chain prayer and fasting, mga kapatid. And especially, every Saturday, kung hindi video call, ay meron pong gawain, mga tatay. Then the same time, fellowship and prayer. Especially, mga kapatid, yung mga need ng bawat isa, nagko-contribute, mga kapatid, kahit alam niyo yun, magbibigay ng mga, kahit mga gulay, alam niyo, nakakatuwa yun, mga pagkain, tinapay, alam niyo yun, mga kapatid, at bawat punta ko sa kanila, mga kapatid, talagang makita mo yung sigla na, alam niyo yun, na mukha ng nahihirapan, pero talagang lumalaban.
Gusto ko yung, kaysa naman sa bubulahin ko kayo, lakas-takas ng mga tatay natin, na talagang grabe yung mga, no, nahihirapan na ang mga tatay. Yan ang katotohanan. Dahil ang tatay ay ang haligi ng tahanan, pero lumalaban. Amen. Yan ang kailangan natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Aminado tayo, lahat tayo nahihirapan, pero lumaban ka. Huwag mong hayaan na yung word na hirap ay lagi sa mind mo. Lumaban tayo, mga kapatid. Yung tipong, huwag mong kalimutan na ikaw ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya isa sa mga problema natin ngayon is, we are already empowerment, we have the power, but the problem is, we don't use it, mga kapatid. That's why it's useless. Amen. We become powerless, it's because we never use the power, mga kapatid. That's the problem, mga kapatid. Now, next slide. Now, ito yung isa sa mga breakdown dun, mga kapatid. Now, if we have the Lord Jesus Christ already empowered us, amen, we have already what? The idea. Amen. What? Idea na, okay, ito pala. Since nung ikaw ay nabaptize at nakareceive ng Holy Ghost, ikaw po ay nagkaroon na ng idea. Noon ay wala kang pakialam, bahala kayo dyan, mga matay kayo. Wala kang care. Noon na hindi ka naman na, wala akong pakialam. Iba yung plano mo sa buhay. Pero noon nakilala mo ating Panginoon, amen, nag-iba yung iyong pananaw. But thank God, di ba, at karamihan sa atin, tayo po ay galing sa kasalanan at binihisan at nilinis ng ating Panginoon. And we have this idea, amen, okay. Why? Na-realize mo dahil nadugtong ka muli, mga kapatid. Doon sa ipinutol, amen, na parang tali, na kung saan nag-connect sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Now, it's because of you repent, mga kapatid, you receive the baptism of water for the forgiveness of your sins, and you baptize in the name of Jesus Christ, and you receive the Holy Ghost. Dagkaroon ka na ng idea, nga pala, no? That's why this calamity, this pandemic, mga kapatid, it will help us to reveal who really are, mga kapatid. This crisis, it will reveal kung sino talaga tayo. But use this crisis, mga kapatid, as an opportunity to serve God faithfully. Let me say that again. Use this crisis and pandemic to serve God, amen, as an opportunity to serve God faithfully. Amen. Alam ko nahihirapan tayo pero lumaban tayo sa buhay, mga kapatid. It's because we know and we all know if God be for us, then who can be against us? Amen. Now how come that our God is powerful if you don't apply it, if you don't use it, mga kapatid, for His glory? Amen. It does not mean na wala ng church ay patay na yung gift mo. No. Amen. If there's a will, there's a way. It's time to make up our mind. Amen. To wake up and stand up, mga kapatid, for the truth. Amen. Amen. To remind yourself and each and every one of us, hey, we need to fight this situation. We need to remind ourselves, hey, I need to contribute something for the glory of the Lord. Hey, I'm not talking about financially. I know lahat tayo financially, mga kapatid, affected. But hey, I need to contribute something, Lord. I need to do it. Ito ang strength ko, magpe-pray ako kahit alam kong walang nag-required sa akin magpe-pray. Magpupuri ako kahit walang nagre-required sa akin magpuri. Dahil sa pamamagitan na yung pagpupuri, hindi mo alam na yung problema ng kapitbahay mo, lahat ng mga maglalayasan ng lahat ng demonyo, mga kapatid. Dahil sa yung pagpupuri, mga kapatid, napalitan yung mga masasamang. Why? It's because of this empowerment, you can reach your goal, your success. Amen. And especially, it's because of this, your attitude also, mga kapatid. The inner man. That's why we need to change our mindset, mga kapatid. Hindi yung ano kaya ang lagi na lang, Lord, please, we are waiting for answered prayer. But it's time to do it sometimes na I need to contribute something for your Lord. That's good mindset. That's good attitude, mga kapatid, na hindi yung please pray. That's not bad if you have prayer request. But the better, mga kapatid, is that ano kaya ang maiko-contribute ko sa ating Panginoon? It's something na kahit man wala mang nag-required sa akin na LM President, walang nag-required sa akin na Youth President, walang required sa akin na tatay na AMD President, na kapatid, walang required sa akin na Master, but I need to do this
to survive, for myself and for my family and to the church. Amen. Huwag natin bigyan ng ating Panginoon ng mga leftovers na kapatid. Huwag mong bigyan ng ating Diyos na tira-tira na lang lagi. You know, I believe tayo po lahat ay babad sa mga bagay. I don't know if you have work, if you studied na kapatid, but please have a little time, have a time with the Lord na kapatid, that huwag yung parang tira-tira na lang para sa ating Panginoon. Nasakit mga kapatid man isipin, but we are on that mga kapatid. Hallelujah. Next slide. Dapat tayong magkaganito in 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. It's like the church is like a big puzzle. Kung hindi magtulungan ang bawat isa, wala. Because sometimes we are using our gift to impress and to, you know, akala natin na inspired natin sila, ay grabe, marami ng drummer kasi na-inspired sila. No. But true inspiration is this. Oh, I wanted to learn this. It's because I wanted to serve God faithfully, to give the Lord the glory, mga kapatid. Amen. But I want to remind everybody, mga kapatid, baka naliligaw ng landas natin. You have God-given gift to use that and to serve God faithfully for His glory, for His name's sake, mga kapatid. Amen. That's why be thankful. Amen. Sa mga gifted, mga kapatid, you have the gift. You have the gift of this, mga kapatid. You have the gift of that. Pero wag nating gamitin na to offend our brothers and sisters, you know, to use that. Sometimes what we need is unity and love and understanding. While para mabuo ang puzzle, it takes time. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo mabubuo ang puzzle na ang bilis lang agad. You know, the puzzles of life, it's hard, it's tough. Pakahirap. Because sometimes, mga kapatid, there are some battles na kailangan mo ng kakampi. Amen. I know na madalas ka mag-isa, but there are some battles that you need somebody. You need your family. You need the church. You need your leaders. Amen. Amen. That's why we are in this big puzzle. Kung di tayo magkaisa, mawawarak talaga tayo, mga kapatid. Ang puzzle ay ma-appreciate mo, ma-realize mo ang kagandahan niya kapag mabuo. Amen. Wasak tayo sa harap ng ating Panginoon kung hindi tayo kukonek sa Kanya, mga kapatid. Hindi natin magagawa lahat na ito kung wala ating, bakit ba tayo nandito? I believe kung wala ang Panginoon, wala si Brother Eduardo, wala ikaw ngayon dyan nakikinig, ba't ka nagtitiis dyan, mga kapatid? Why? Because you are one of the puzzle of the body of Christ that you need to reconnected. Let me repeat that again. If not, kung wala ang ating Panginoon, mga kapatid, wala ang bawat isa sa atin. But each and every one of us is not an accident. Ulitin ko, hindi ka aksidente sa church ng SOP. And ang SOP ay hindi po ng church ni Pastor John, ni church ni Kibuloy, no. But this is the church of the living God. At you are not accident that you are here. Because ikaw, you have the God-given gift. Amen. And you need sometimes to discern it and be sensitive. Amen. To use it. Amen. To glorify kung ano ang may bigyan natin. Why? It's because each of us is like a puzzle. Meron ka dapat contribute para mabuo ang body of Christ. We are the household of faith and the household of God. Now, kung wala ka, wala talaga, di buo ang puzzle, mga kapatid. Para bang, sometimes we have the mindset na parang bata. That's why Paul give an advice to the church na put away the childish things. No? Parang alisin mo na yung mga, alam mo yung mga, minsan may mga ganun, mga tinatawag natin mga batang ugali, no? Put away the childish things, mga kapatid. You know, you are like a puzzle, a piece of a puzzle na kailangan mabuo. Kasi kung wala kang gagawin, mga kapatid, hindi, wala, okay na ako. You know, what you need to do is what? You need again the visitation of the Holy Ghost, mga kapatid. So that you are empowered, mga kapatid. Amen. Alam ko, paano ba, Pastor, ang hirap kayo mag-receive ng Holy Ghost na nasa bahay. Yung anak mo nangangalabit, yung kapitbahay mo, marinig mo magmumura. Ang hirap. But try hard, mga kapatid.
Lalo na sa araw ng linggo, nagbibideo okay, nagpatugtog ng mga old song, mga kapatid. Alam niyo yun, nasa bahay tayo, iba yung nasa church nakapokus, but try hard. Amen. This is a survival. Let me say that again. We are in the survival mode, church. And each of us, what? You need to try hard. Amen. Dahil gawitin natin itong opportunity, lumaban tayo sa ating situation. Huwag kang manatili dyan, mga kapatid. What you need to do is to contribute. Amen. Pray kung kahit wala naman nakakita. Amen. Praise Him, adore Him, love Him, read the Bible, and also support. Because it is a teamwork who makes the dream work, mga kapatid. Next slide. This is the best example. The Bible says, behold how pleasant it is for brethren together to dwell together in unity. In the book of Psalms, mga kapatid, nabanggit doon, no? Amen. Behold how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. That's because ito po ang kulang sa atin, mga kapatid. Walang imposible. Amen. Sa bawat isa sa 5, sa 10, sa 20, sa 100 pag nagkakaisa. Amen. If there are 2 or 3 are gathered, amen, my Lord have mercy. How strong, powerful, how strong in mga kapatid na magkaisa yan. How much more if we are more than that, mga kapatid. Now, what we need is a same mind, amen, as we serve same God, amen, same God. And that His name is our Lord Jesus Christ. Now, before I close, the next slide, mga kapatid, the last part. God has empowered each one of us to engage, amen, so that we can express love to one another and so that we can exalt Him, not to impress Him. Let me read this again. God has empowered each one of us to engage so that we can express love to one another and so that we can exalt Him. Amen. Hallelujah. Even, I want to remind, mga kapatid, sa lahat po ng kapatiran, amen. Kung ayaw mo mag-engage, hindi mo ma-realize kung ano ang gift mo, mga kapatid. That's a good thing of engage. Amen. The more that the more that you are seeking and you're asking for the Lord, mga kapatid, you will, the more you are seeking the Lord, the more you realize na kung ano ang gift mo din, ano ang function mo for the glory of the Lord Jesus Christ. At kapag natagpuan mo yun, kahit pa makita mo yung pinaka-talented and gifted dyan, di ka may inggit. Dahil alam mo kung ano ang part mo sa body of Christ. Kasi sa body of Christ, hindi lahat mata, hindi lahat bibig, hindi lahat tenga. Amen. Pangit naman kung puro bibig, nagira ang abutin natin doon, mga kapatid. Iba may kamay, may iba may puso, may iba may paa. Amen. May iba may tuhod. Iba-iba ang function. But once again, like what I said, each of us is like a big puzzle, mga kapatid. We need to reconnect it and contribute. Amen. Why? Because we are empowered to engage. Amen. So that we can express the love to one another and so that we can exalt Him. Kapag anong sabi ng greatest commandment ng ating Panginoon? Love God. Amen. And love your neighbor as yourself. Amen. If you're not engaged, then how come that you are fulfilling the will of the God? Amen. If you're not engaged, how come that you are fulfilling the will of the Father? Amen. Why? Because it's because of engaging. Diyan mo madidiscover yung gift mo, mga kapatid. Diyan mo makikita, ganito pala kabuti ang ating Panginoon, ganito pala kalaw. Why? The more you engage, the more mo makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why Peter and Paul and other apostles and disciples, they see the power and the glory of God. It's because they give themselves, they engage, mga kapatid. Amen. They are empowered to engage. Why? They have already the Holy Ghost. They have already the knowledge. It's because of that, mga kapatid. They see the goodness. They see the power. They saw the glory of the Lord Jesus Christ. Why? Nagawa nila mga bagay na yun, mga kapatid. Why? Because they are engaged. Sila Paul ay nag-ministry. Silang lahat ay may ginawa, mga kapatid. Now tayo, ano ba ang gagawin natin? Wag lang tayo mag-antay, mga kapatid, just to, mag-antay na lang tayo na dumating ang ating Panginoon. Mag-antay na lang tayo. No, just do something. Contribute.
teamwork, mga kapatid, and give your gift to the Lord at magbigay tayo para makapagbigay tayo ng kapurihan sa ating Panginoon. That's why we are empowered, amen, to engage so that we can express the love to each and to another, mga kapatid, and so that we can exalt our Father in heaven. Amen. Wala nang pinakamasarap na bagay sa lahat po at ating pagkiramdam if we see the goodness and the light, mga kapatid, sa bawat isa. Dahil doon po natin ma-realize na, wow, kay buti mo, Panginoon. I'm excited that day na marinig yung trumpet at makita natin ang ating mukha sa mukha ng ating Panginoon. Makita natin after the trials, after the sufferings, after this, mga kapatid, sa ating pong nararanasan, makita natin ang ating Panginoon. That's worth the wait, mga kapatid. That's why we need to fight. Amen. The good fight of faith. Amen. That's why we need to continue this, mga kapatid, and contribute. Amen. Give yourself. Amen. For the glory of our Lord Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Let's pray, mga kapatid. Lord, we thank you for your word, God. Thank you for your word, Panginoon, na aming napakinggan. And higit sa lahat, O Lord God, help us to live this word, not just to hear, Panginoon. And I pray that you will provide, hallelujah, their needs. And also, Panginoon, sa bawat, Panginoon, araw na kanila pong kaharapin. Dalangin ko, iyo pong ingatan, iyo pong, Panginoon, pagkaloob, O God, lalong higit sa lahat, iyong salita, Panginoon, na amin itong, Panginoon God, madala-dala, mabibit-bit, Panginoon, araw-araw. Turuan at tulungan nyo kaming manalangin at makilala at magbasa ng Bible, O Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, ay kami po, Panginoon, ay buksan nyo aming understanding, O Lord God, to your word, and especially the situation, O God. Give us the strength and courage, O God, to face any problems and sufferings, O Lord God. I pray you will also provide the needs of each and every one of us, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Sa iyo po lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, at sa iyo po tanging Panginoong pangalan ng Jesucristo. Lord, we give you praise and glory and honor and power. Thank you, Jesus. Everything you have done. Everybody say in Jesus' name.